Mga kapuso, sa spotlight karong buntag, atong nakahinabi ang nag-inusarang defense minister sa basketball ug NCAA analyst nga si Jerry Codinera. Paminaw nato ang iyang mensahe sa pagkabot sa atong pangandoy. Mga kapuso, this morning, espesyal ang atong bisita tungod atong makauban ang giilang defense minister sulod sa 17 ka tuig niya nga basketball career. Miyembro siya sa PBA's 25 Greatest Player ug ang labing una nga recipient sa PBA's Best Player of the Conference Award. Mga kapuso, please welcome Jerry Codinera. Sir, good morning. Pakigreet po ang ating mga mga viewers from Mindanao at sa At Home with GMA Regional TV. Alright, Kent, daghang salamat sa mga higala nato, mayong buntag, sa mga amigo nato diha. Marami tayong kaibigan sa Davao. Good morning sa iyo. Very impressive ang inyong highlights ng inyong career bilang isang basketballista. Especially nung nakapagrehistro po kayo ng a total of 1,221 na blocks. Ano po ba ang pakiramdam, sir, na hanggang ngayon tinitingala pa rin kayo ng inyong mga fans? Napakahirap to achieve that on my part kasi at that time talagang it's marami import, dalawang conference may import. And talagang it's a product of sheer hard work, determination. Siyempre, thankful rin ako sa mga I was guided properly by my coaches. Okay. Sir, can you share with us yung inyong experience nung napabilang kayo sa national team way back 1984? Well, siyempre, it's an honor for me na to represent the country at a young age. Talagang from SEA Games, Asian Games, ABC, we were the first, yung ABC, mga second na group na nasa ABC who won the last ABC Championship sa Malaysia. So talagang it's an honor for me to serve the country, to be able to produce mga medals for the country. Yes. Ito guys, lingid sa kaalaman ng ating mga kapuso na si Sir Jerry din ay isa rin o naging actor din si Sir Jerry noon. So how was it, sir? Ano o sino ba si Jerry Codinera aka Defense Minister pagdating sa aktingan? Well, oo, nakagawa din kami ng a few movies before. Nag box office hit din, yung Last 2 Minutes way back with sila team manager Alvin Patrimonio and with Bong Alvarez. Yun. Okay. And out of the three ba, coach, alin ba yung mas challenging? Yung pagiging player, yung pagiging coach, o yung pagiging actor? Sa akin, challenging yung coaching. Coaching. Kasi the moment ang players pumasok na sa court, parang your hands are tied eh. Oo, the only thing na ang kamay ko hindi nakatali pag sa practice, pero pagdating ng game, pag ang players mo mahuhusay, okay, you'll be very thankful. Pero pag ang players mo sakto lang ang skill level, halos talagang ipupush mo sila, alalayan mo sa game, and make sure na they can still remember yung mga all the plays, all the schemes, defensive schemes, offensive schemes ng team, plus yung kalaban mo pa, yung schemes din ng kalaban. So, masyadong overwhelming ang sitwasyon ng mga Exactly, sa mga bata. Opo. Sir, ano po ba ang mensahe niyo, sir, para sa mga kapuso viewers at sa mga young hoopers na who's watching now sa Mindanao? Well, especially do sa mga young hoopers natin at sa mga kasama natin sa Kapuso, those who are taking up basketball as a sport, talagang it will be easy, but to take it to another level na papasok sa varsity, sa mga gusto mo to make it sa team, hindi biro. Mahirap. It takes a lot of sacrifice. It takes a lot of discipline. Kasi there will be distractions on the side. You have to block it. Siyempre, ang merong nagtuturo sa'yo, make sure yun lang ang pinakikinggan mo. Let's say yung coach, you have to submit to your coach. Maraming salamat, Sir Jerry, sa inilaan niyo pong oras sa amin dito sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, stay tuned lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.